pangalan niya ay laging tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Tumulat sa kanyang kapangyarihan. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Kayo po ay nakikinig sa programang Manalig Ka, ang isang oras na pagninilay at talakayan tungkol sa Ebanghelyo ngayong araw na ito. At ngayon nga po ay nasa ika-6 na linggo na po tayo sa karaniwang panahon. February 16 po ngayon at araw po ng linggo. Tayo ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM. Tayo rin po ay live na napapanood via live streaming sa www.diocesesofsanjose.com at www.rngonline.org. At sa tambayan po ng mga kabataan, mga paborito ng kabataan, meron po kaming Facebook account sa www.facebook.com/manaligka2006. At magpapakilala po kami ngayon. Ito po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano po. At ito po ang inyong igsoon, ang Nagkuministrong Bisaya, si Brother Jan Romero po. At ito po ang kabataan ng Mary Help of Christians Parish, Mary Jane Pasqua. Youth din po ng Mary Help of Christians, Lenny Tandaan. So, maswerte po tayo ngayon. Meron po tayong 2 youth na kasama po natin ngayong umaga. At bago po tayo tuluyang magpatuloy sa ating programa, tayo muna po ay mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa magandang araw na ito, araw ng linggo, na kami na naman ay sumasamba sa iyo bilang isang bayan. Kami palagi ay tinatawag mo pang bilang isang komunidad ay kumilala, pahalagahan ka, at magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan at kadakilaan sa aming buhay. Tunay nga po ngayong linggo na ito na mapaalalahanan din po kami kung ano ang inaasahan mo sa amin, ang tunay na pagsasabuhay ng aming relihiyon, na totoong maibigay namin ang pagmamahal sa iyo at sa aming kapwa-tao. Tulungan mo po kami sa programang ito, tulungan mo ang mga makikinig, pagpalain mo sila, ipagkaloob mo ang mga kahilingan nila ngayong linggo na ito. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon naman po ay isusunod natin, pakikinggan natin ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sinumang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Narinig ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sinumang tumingin ng may mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya'y nakiapid na siya sa babaeng iyon. Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpang pangako, bagkus ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo,
Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sama-sama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Sister Majen, sa pagbasa ng Ebanghelyo ngayong umaga na ito. At muli nga po, tayo ay napakikinggan sa radyo natin Gimba 105.3 FM at radyo natin San Jose 103.3 FM at sa live streaming ng www.dioceseofsanjose.com at www.rngonline.org. And of course, sa Facebook nga po, www.facebook.com/manaligka2006. So sana po ay maraming nakikinig. Ano bang palagay nyo? Maraming nakikinig kasi baka pagod sila, may hangover sa Valentine's. Father, super Tagal ba yan? Oo nga. Kami nung nag-Valentine, may nagtanong sa akin, Father, meron ho ba kayong date? Sabi nga nun, ng Valentine's Day. Sabi ko, of course. At yun nga, nag-date kami, nag-house to house kami sa Dalawang barangay. ng dalawang barangay. So, yun po. At napakinggan nga po natin yung Ebanghelyo ngayon. At ito ay mula, yung binasa nga ni Ate Majen, ay kay San Mateo. At dito sa ating Ebanghelyo ngayon, may mga reminder yung Panginoon. Sabi niya, sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay katulad lamang ng mga eskriba, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Tapos yung mga iba pang paalala ng Panginoon, sinabi na huwag kang papatay, pero sinasabi ko sa inyo ngayon na ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot, sabi ng ating Panginoon, sa hukuman. At ganoon din, noon, sabi ganoon, ay sinasabi na huwag kang makiapid. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, ang tumingin ng mahalay na magnasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng yon. So, ganun din, sabi ng ating Panginoon, nung unay inutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong sinumpaan. Pero sabi ng Panginoon, sabihin mo na lang kung oo, o oo, at sabihin mo na lang kung hindi. So, ang Panginoon po ay hinahamon tayo na meron tayong mas gagawin pa ngayon na mas malalim sa tinatawag na pagsunod ng kanyang panuntunan. And of course, kung susuriin mo po ito, ang gusto ng Panginoon, lahat talaga ng gagawin natin ay nanggagaling sa ating kalooban na mayroong pagmamahal. Yung totoo na gagawin natin ito na taos sa puso at talagang sincere tayo sa mga ginagawa natin. So ito po yung pag-uusapan natin, kaya wag po kayong aalis at magbabalik po kami sa programang Manalika. Mayang muling magtipon, awitan ng Panginoon, sa piging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Bayan ating alalahanin, panahon tayo'y
Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, ang paring Ilocano, si Father Bong Romano. At ang inyong igsuon ng Laiko Ministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero po. At si Ate Lenny Tandaan. At ito po si Ate Mary Jane Pasqua. So ngayon ay darako po tayo sa pagninilay sa ating Ebanghelyo ngayon. At una nga pong titignan natin dito ay yung sinabi ng ating Panginoon na sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod lamang ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. So alam po ninyo, yung during the time of Jesus, may mga lalaking grupo nga po na ito na malalapit sa simbahan, yung eskriba at mga pariseyo. At sila nga po yung mga sinusundan ng tao dahil sila yung may mga kaalaman sa pagpapatupad ng batas ng relihiyon. Kaya lang po una, sabi ng Panginoon, itong mga namumuno na ito ay huwag niyong gagayahin sila. At ito nga sinasabi niya, kung ang pagsunod lamang ninyo ay katulad nila, hindi kayo pupunta sa langit. At yung nga, tinatanong mo kanina, Madjen, ano ba yung umagaling mga eskriba na bakit iwag nating sundan sila? At sabi ng Panginoon, pag yan ang mga sinundan ninyo, ay hindi kayo makakapunta sa langit. Una, yung makikita kasi na masyado silang legalistic sa pagpapasunod ng batas. Yung bang ang gagamitin nila ay hindi yung espiritu behind the law, not the spirit behind the law, kundi yung mga letra. Ang gustong sundan ng Panginoon ay yung tinatawag na espiritualidad talaga. Halimbawa, sasabihin nila na pag araw ng Sabat ay bawal kayong kumilos, bawal kayong magtrabaho. Kaya nga, pag nakikita nila yung Panginoon na nanggagamot kapag araw ng Sabat, ay nagagalit sila sa Panginoon. Pero sabi naman ng Panginoon, ano ba yung dapat gawin sa Sabat? Yung gumawa ka ng mabuti o gumawa ka ng masama? At yung Panginoon ay mas sinusunod na kung ano yung paggawa ng mabuti. At kuminsan sinisermonan sila. Halimbawa, yung alaga niyong hayop, sabi ng Panginoon, mahulog sa butas kapag araw ng Sabat, hindi ba kayo magtatrabaho na iyahon yun? Sabi ng Panginoon. Kaya lang, tatahimik lang yung mga eskriba at lalo nilang pinagbabantaan yung Panginoon. At ganun nga rin sa atin din, kung minsan may mga attitude tayo ng mga pariseyo din. Halimbawa kapag Holy Week. Pag napapansin nyo pag Holy Week, halimbawa sabihin ng ating simbahan, pag Biyernes Santo, huwag kayong kakain ng karne bilang sakripisyo. Pero yung iba naman, ano yung ginagawa? Kung minsan, yung anong ginagawa nila, Brother Janjan? Yung iba po, hindi nga po kumakain ng karne, kumakain naman po ng sugpo, kumakain naman po ng talakitok, mga lapu-lapo, yung mga mamahalin na masasarap na pagkain. So yun, kuminsan, pwede rin nating gawin talaga yung mga magagandang mga sacrifice na hindi totoo na nagiging sacrifice. Halimbawa, minsan nagiging legalistic tayo sa pagkukumpisal din. Basta makapagkumpisal na lang, maipakita na nagkukumpisal. Pero kung minsan, di ka naman talaga sincere na nangumpisal, mga ganon. Halimbawa rin sa misa, di ba? Kung minsan, maipakita mo lang na nagsisimba ka, antok-antok ka naman doon sa hindi mo naman ginagawa talaga. At yung tanong dito, talaga bang nai-experience mo sa banal na Eucharistia yung Panginoon? Ayun, yung Panginoon ngayon, nire-remind niya tayo na tignan natin yung mas malalim na kahulugan ng mga ginagawa natin. Halimbawa, kumpisal ka ng kumpisal, hindi naman talaga nagbabago. Di ba? Kung minsan paulit-ulit. Paulit-ulit na talagang gaano ka ba talaga kasincere. So yun, yung ugali na ganon
ang tinitignan sa atin ng Panginoon. At yung hamon niya ay talaga bang ginagawa mo ito na nasa kalooban, or are we doing this with love? At yun yung napakahalaga. So, kaya hinahamon tayo na mas gawin natin yung mas malalim, yung mas mahirap sa pagsunod sa mga batas. At ano pa, yung ugaling Pariseo, sila yung pakitang tao. Sila yung papakita nila na ginagawa nila ito, sumusunod. Pero ang hamon sa atin ng Panginoon ay yung pakitang Diyos. Siguro, ano bang palagay nyo yung pagkakaiba ng pakitang tao at sa pakitang Diyos? So, Lenny. Pagpakitang tao, ano bang sinasabi? Yung pakitang tao kumbaga kung saan mo mapiplease yung tao, yun yung ginagawa mo. Oo. Pero hindi mo naiisip na, ay hindi pala to tama, hindi pala to yung kalooban ng Diyos. So, parang nagiging makatao ka na o makamundong bagay na hindi na yung will ng Lord yung nagagawa mo. Hindi na umaayon sa katuruan niya. Ikaw, Majen, baka meron kang may dadagdag. Yung... Father, para sa akin, yung pakitang tao, yun yung pagpapakita ng hindi mo pagiging totoo. Unang-una sa Panginoon, pangalawa sa kapwa mo. Yung pagiging makadiyos naman, ito ikaw yung tipo ng tao, ikaw yung tipo ng laiko na tapat na naglilingkod, totoo sa sarili mo at totoo sa Panginoon. Amen. So yun, at lalo na, dami na din natin, tayo rin na mga Catholic, ang dami rin natin na sinusunod na mga alituntunin, di ba? Pero sana magawa talaga natin ito na pakitang Diyos. Kasi kung minsan, meron tayong ugali, kung minsan na kapag wala nang nakakakita, sabihin natin, ay gagawin mo na kung ano yung hindi mabuti. Pero hindi natin alam na hindi naman totoong walang nakakakita, di ba? Yung Diyos, palagi naman tayong nakikita. So, meron, Yung palagi niyo pong sinasabi, Padre, na yung pagre-ritual, yung misa, ay, yung iba po ay napakarami pong nag-a-attend ng misa tuwing linggo, di po ba, Padre? Hindi, walang 10% yung nag-a-attend, brother. Opo, Padre. Pero kahit diba? kahit na wala pong 10%, pero in number, 1,000 po yung nag-a-attend ng misa every Sunday. So, sana hinahamon tayo ng Panginoon. So, papaano ito makaka-apekto, itong nagsisimbang ito, sa komunidad? Hinahamon tayo na gumawa ng konkretong mga pamamaraan, konkretong gawain para maipakita si Kristo. Hinahamon tayo ng Eucharistia, ng ritual na gumawa ng nararapat. Paano ba makakatulong itong banal na misa sa pagmimisyon? Paano po ba, Padre, yung makatulong itong banal na misa sa paggawa ng mga mabubuting gawa, makatulong sa pagkakawang gawa, lalong-lalo na po sa mga mahihirap? Ayun, siguro makita nga natin na kasi kung minsan nagiging legalistic tayo nang tinitignan na lang natin yung banal na misa. Kaya lang hinahamon pa rin tayo palagi na yung ritual na ito na napakahalaga sa atin na Catholic ay merong aktual na gagawin natin na merong pagmamahal. At ito nga, siguro, paano makatulong yung banal na misa para mapabuti ka bilang tao. Kasi nakikita ko minsan, yung may mga nagsisimba, pagkasimba pa lang ay naghanap na ng kobrador ng weteng, yung naglulurok na sila, yung mga ganun ba? Parang hindi mo ma-reconcile na parang may contradiction. Kamimisa mo pa lang ay hindi na tama yung gagawin mo. Hindi ba? Nararanasan natin yon. O kaya nasa loob ka ng misa, katabi mo yung hindi mo ka-vibes. Sa Pisby video, anong ginagawa? So, iniiwasan. O kaya ay lalong sinisimangutan. At ganoon din yung hinahanap sa atin, di ba, yung ritual na yan, kung minsan nagiging legalistic tayo, hanggang dun na lang, wala naman tayong ginagawa na pagtulong sa kapwa. Kung minsan nananatili tayong maramot, pag may humihingi sa atin ay
hindi tayo inuudyukan nung naging pagsisimba natin. Kaya hinihingan din ng bunga. Yung magandang bunga, yung ating tinatawag na pagsisimba. Kaya kami kapag nagbibindisyon ng mga pari, sasabihin namin na humayo kayo. Patuloy na ipahayag ninyo yung mabuting balita. Kaya hindi natatapos sa loob ng misa. Kaya lang, pwede nga na ang maging pananaw mo ay parang sapat na yon. So, nagiging legalistic tayo kung minsan. For compliance. Oo. For compliance na ganon. Pero napakahalaga na talagang gawin natin kung ano pa yung magagawa natin after nga yung tinatawag na banal na misa. So, tapos itutuloy natin yung sabi ng ating Panginoon, narinig ninyo na nung unay inutos sa inyo, huwag kang papatay, sabi ng Panginoon. Ilang commandment ba yung huwag kang papatay? Sige nga, kung alam ninyo yung catechism ninyo na mga Catholic. Kantahin mo muna pa. Sa 10 utos. So, ikalima yon. Ikalimang utos ay huwag papatay. Pero sabi ng Panginoon, kung ngayon sinasabi ko sa inyo, yung tinatawag na huwag kang mapuot, kung mapuot ka sa iyong kapatid, ay mananagot ka, sabi ng Panginoon, sa hukuman. Ngayon, yung value ng Panginoon dito ay gusto niya yung magkaroon tayo ng attitude para sa kaharian ng Diyos. Makalangit na yung ugali. makalangit na ugali. Kaya binabalaan niya tayo dito, inire-remind. At ano yung gustong makalangit sa atin na attitude ng Panginoon dito pag sinabi niya na huwag kang papatay, huwag kang mapupuot? Ano sa palagay niyo yung gusto niyang dapat ugali ng tao? So, meron ba kayong naiisip? O ako na lang sasagot ulit. Siyempre, pag sabi ng Panginoon na huwag kang mapupuot, sabi niya ay dapat ay maging mapagpatawad ka. 'Di ba minsan yung ugali na mapagpatawad, napakahirap na talagang maging value yan ng isang tao. Meron nga daw isang matanda, sabi nung tinawag, kasi daw sabi nung pare, maging mapagpatawad kayo. Sabi daw nung pare, sino po sa inyo ang walang kasalanan? Meron daw tumayo, mga 90 years old. Ako po, Father. Sabi daw niya, 90 years old. O, tingnan niyo, palakpakan natin si Lola. Ganoon, wala na siyang kasalanan. Ay, wala na siyang kaaway. Oh, dahil mapagpatawad siya siguro. Bakit wala na po kayong kaaway, Lola? Yung mga walang hiya, patay na silang lahat. So, yun, kamisan ay napakahirap na magpatawad kasi nananatili. Kuminsan, nakala mo, pinatawad mo na yung isang tao, ay hindi pa pala. At yung nga, yung pag sinasabihan tayo ng Panginoon ay of course yung maging maunawain tayo. Maunawain. At napakahirap din to, di ba? Ang daming tao minsan yung hindi natin maunawaan, kaya nanatili na nagagalit tayo, napupuot. Yung ang Panginoon gusto niya alisin natin yung mga values na gano'n. So, papaano ba isinasabuhay madyan yung pagiging maunawain? Ako po pag nagiging maunawain po ako kapag yung taong alam ko na yun naman dapat po maging maunawain ka. Kung alam mo na yun naman yung tama at alam mo naman na yun yung nararapat, kahit na yung taong yun hindi mo halimbawa gumawa sa iyo ng hindi maganda, yung parang hindi ka tinrato na isang kapwa, ganun. Ikaw na lang yung umintindi, ikaw na lang yung umunawa na kasi ikaw o ako yung tao na nakakaisip ng tama. Bagkus unawain mo na lang siya, at sa pag-unawa isama mo yung dasal. Doon mo makikita yung pagiging tunay na maunain mo sa iyong kapwa. So, ikaw naman, Sister Lani. Yun, Father, nga, yung sa pangunawa, parang kalakip doon yung pagpapasensya.
Kasi 'di ba, mahirap nga you cannot please everybody, sabi nga 'di ba? Kaya parang kung ano yung parang pinapakita ng kapwa mo, kailangan unawain mo siya na sa abot ng makakaya mo na nandun din yung pagpapasensya mo. Yan, Father. So ikaw, brother, anong Minsan po pagninilay mo dito? Napakahirap po talagang maging isang maunawain. Di ba? Minsan may mga tao na gumawa ka na nga ng tama sa kanila, ay yung response nila ay negative pa rin. So ngayon, papaano natin makamit itong ugali na mapagpatawad, itong pagkamaunawain natin. So minsan po, hinihingi ko na lang ang bendisyon ng Panginoon. Lord, habaan mo pa po yung aking pasensya, tulad nga po nung sinabi mo, Lord, sana po hipuin niyo po yung puso ng taong ito na sana po ay magkakaintindihan po kami. Kasi minsan may pride na tinatawag eh. May pride na tinatawag. So, yun, sana po ay yung mapagtimpian natin, yung makontrol natin yung ugali din natin na minsan ay mapagmataas yung kayabangan natin. So minsan ay napakahirap gawin itong pagkamaunawain, pero pinipilit sa akin po, pinipilit ko po na isabuhay itong pagkamaunawain sa pamamagitan po ng guidance ng ating Panginoon. Yeah, and of course, yung value nga nito, yung talagang ang manaigsana, yung tinatawag na mapagmahal na puso. At yung nga, yung hamon sa atin ng Panginoon ay huwag tayong nagtatanim ng galit. At kung minsan napakahirap yun, kung minsan may mga lumalapit sa amin, sabi nga, Father, paano ba matanggal yung galit ko sa kanya? 3 taon na po na yan ang ginawa mo, sabi nga ganyan. Iniiwasan ko pa rin po siya. Pag nakikita ko po talagang hindi ko kinakausap. Mga ganon. Tapos sabi ko sa kanya ay ipagdasal mo siya. Ano, Father, galit na nga ako sa kanya, ipagdarasal ko pa, ginawa niya. So napakahirap yata yun, ano? Tapos sabi ko, hindi, kasi pag ipinagdarasal mo siya, sabi ko, natutulungan mo rin yung tao na sana nga na magkagalit kayo, na hindi na rin magalit sa'yo. And at the same time, pag ipinagdarasal mo itong tao na ito, sabi ko, ikaw din ay nahihilom ka rin, sabi ko. Kaya gawin mo yon kung talagang gusto mo na magkabati kayo, kung gusto mo talaga na mahilom ka, gagawin mo yung mas Christian way. Kasi normally, ang gagawin mo kapag galit ka dun sa tao, di ba? Iiwasan mo, ipagtutulos mo ng kandila na sana, Panginoon, kunin mo na ito, mga ganon, di ba? Kaya maghanap ka ng mangkukulam, mga ganon. Kung minsan, di ba, may mga ganon tayo na negative doon sa tao na ganon. O kaya, sabi mo, hintayin ko na lang na mamatay yung tao na ito. Pero hindi ganon, sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong napupuot. At bakit? Kasi alam ng Panginoon pag napupuot tayo, mahirap yung nararamdaman natin. Gusto niya maging masaya tayo palagi. Kaya napakabuti nga ng Panginoon yung gusto niya puro kabutihan talaga sa kalooban natin. Meron ba naman kasing masaya na may galit sa mag-alta presyon ka pa dyan o kaya mag-diabetes ka pa dyan? So tingnan mo yung Panginoon, yung talagang yung Panginoon, yung gusto niya talaga yung tunay na kaligayahan ng kalooban ng isang tao. At ito nga po, so messengers muna na magbe-break muna po sa studio at huwag muna po kayong alis at magbabalik ang programang Manalika. O Diyos, patanggapin mo ang aking kalaya.
kapatid, nagbabalik po ang programang Manalig Ka at ito pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Ang inyong igsoon, ang Laikoministrong Bisaya, si Brother Janjan Romero po. At muli po si Ate Lenny Tandaan. At ito po si Ate Mary Jane Pascua. So kanina po sa unang bahagi ng ating pagninilay ay pinag-uusapan nga natin yung mga tamang mga pag-ugali, mga values, mga attitude na nararapat sa kalooban ng Diyos, sa kaharian ng Diyos. At ito nga po yung pangalawang pananalita ng Panginoon. Narinig ninyo na nung unay, inuutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Pero sinasabi ko ngayon, sabi ng Panginoon, sino mang tumingin ng mahalay na pagnanasa sa isang babae, sa isip niya nakiapid na siya sa babaeng iyon. So, ito na naman, yung 10 utos, mga Katoliko. Anong ikailang utos yun? Kantahin mo muna ulit. Ika-anim. Yeah. So, very good. Pero, dadagdagan ko, sabing gano'n, yung sino man daw tumingin sa babae ng may pagnanasa, pwede rin naman yung mga babae tumitingin din sa Lalaki. Pero sa hindi lalaki, di ba? So, yung mga ganon. Alam niyo, yung panawagan ng ating Panginoon nga dito, yung magkaroon tayo ng pure mind and pure heart. Dalisay na isip at dalisay na puso. Huwag mong pag-isipan ng masama ang iyong kapwa-tao. Kaya nga napakahalaga yung pag-aalaga talaga natin sa natin, yung pag-iisip natin. Kasi pag hindi mo inalagaan yan, ang tanong ko minsan, ano ba yung pinapakain mo sa kalusugang pangkaisipan mo? Kasi pwede mong lasunin yan Lalo na sa mga internet ngayon, pag hindi ka maingat sa internet ngayon, nandyan yung kasalanan at nandyan din yung tinatawag na kabanalan, di ba? Nasa iyo yun. Self-discipline, kung ano talaga yung gagawin mo. At ganoon din nga, Minsan po, Padre, yung tinatawag sa kasalanan sa pag-iisip ay minsan hindi lang po sa sexual na pananaw, kundi yung pagiging judgmental din po ng tao. Nagiging sarado na. Minsan pagka may nakadiskusyonan, may mga nakagawa ng hindi maganda sa kanya, tapos nagpapaliwanag, parang naging close na siya, na naging sarado yung isip niya sa pagtanggap ng pagpapaliwanag. Yung pagiging judgmental na huhusgahan ka na dyan na. So, yun, mga karanasan natin kung minsan. At lalo na nga, yung kinukan nga tayo kung ano yung pinifeed nga sa atin sa pangkaisipan natin, yun ang mananatili kung minsan sa isipan natin. Kaya nga dapat paggabi, may ingat sa mga pinapanood. Kayo minsan baka bangungutin ka din sa gabi. At kung minsan nga, yung mga karanasan na tao, yung sabing ganun, di ba? Yung kung minsan, pag merong magkukan sa amin, magkukento, sabi niya, Father, talaga pong nalalason yung isip ko, nagkakaroon ng mga fantasies, mga ganyan. Tapos tinatanong namin, did you entertain them? Ano? No, Father, but they entertained me. Di ba, may mga joke na gano'n, ano? So yun, nasa atin yung control. Kaya napakahalaga sa isang Kristiyano yung tinatawag talaga na discipline. Kasi sa kawalan ng disiplina, dito pumapasok yung maraming kasalanan. Kaya nga tayo may mga spiritual exercises kung minsan sa pagdidisiplina ng sarili. Kaya nga sa Holy Week, so sa March 5, papasok na yata yung tinatawag na mahal na araw, no? Yung pagpasok ng Ash Wednesday, yung Kwaresma na tinatawag. At dito, yung palaging yung discipline na sinasabi sa atin ay tinatawag na magbigay ng limos, mag-ayuno, at yung, ano pa yung isa?
Pagbigay ng limos, mag-ayuno, at maging marubdob sa pagdarasal. So, ito yung mga discipline na ginagawa natin. Kasi una, yung mag-ayuno, napakahirap gawin yan. Lalo na ngayon, yung kasalanan ng tao, minsan daming kinakain. Kaya, Paano pag diabetic, Father? ayun, exempted yan. Okay, kami exempted kami. Oh. So, ganun, yung pagdiscipline sarili, tapos yung prayer din kasi napakahirap. Kung minsan yung tao, hindi man magawa na magdasal ng rosary 15 minutes every day, pero kaya niyang panoorin yung lahat ng telenovela. Ano? Annabella. Totoo yun. Tapos kung minsan, yung misa ay 1 oras, magrereklamo na yung tao. Pero sa telenovela, sasabihin nila pag 1 oras, ay bitin. Di ba? Kung minsan, pag 1 oras lang yung pelikula, sabihin nila bitin. Pero pag yung misa, lumampas lang ng 20 minutes, sabihin lang, haba naman ng misa ng paring yan, di ba? Mga ganun yung... Kaya ito, yung kung minsan yung pang-spiritual ay napakahirap talaga yung sa tinatawag na pagdidisiplina sa atin. And of course, yung tinatawag nga na paglilimos, napakahirap magbigay, di ba? Kasi isipin mo yung pang-load, mga ganon. At ito nga, yung palaging pinapaalala sa atin ng simbahan. Sana ma-master talaga natin yung paulit-ulit na Holy Week na yan, di ba? Ma-master mo na yung pagdarasal, ma-master mo yung pag-ayuno, ma-master mo talaga yung tinatawag na paglilimos. Pabahagi. Oo, yun ang napakahalaga. At dito tayo dinidisiplinahan ng ating Panginoon, nire-remind tayo kasi nga, gusto niya na magkaroon tayo ng pure mind, pure heart, yung dalisay na isip at dalisay nga na puso, yung mga ganon. Kasi yung sinasabi kanina ni Brother Janjan, dumarating ko minsan pag hindi mo na disiplinahan nga yung mind mo, kung minsan mapaghusga ka rin sa yung kapwa-tao. Mga ganon, di ba? Pero Father, gaya ng balikan natin yung sabi mo nga kanina, may mga tao na nagsasabi ng nakagawa sila ng kasalanan pero nagbibigyan sila ng pagkakataon na may nararamdaman silang konsensya sa sarili nila, yung parang hindi sila yung tipo ng tao, hindi tayo yung tipo ng tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan. May mga tao na ay parang sa bandang huli nare-realize nila yun nga yan dyan yung nangungumpisal sila ng totoo, nandyan yung nagsasabi sila ng problema sa mga katulad yung pare, sa mga kapwa nila, mga ganyan. Nakakatawa lang pong isipin kasi hindi sila panghabang buhay na may mga tao pa rin na hindi panghabang buhay na nalulunod sa kasamaan, na nakakagawa ng kasalanan. Alis yung maging open ka lang. Kung minsan kasi may mga tao na sarado na sa tinatawag na pagbabago. At kung minsan yung hindi na rin nakikinig sa paliwanag. Kaya tignan mo yun yung pag di ka nakarinig sa paliwanag, yung maliwanag, nabubuhay ka sa kadiliman. Nagiging pusong bato. Hindi mo na makita kung ano yung liwanag, kaya dito tayo nire-remind. At napakahalaga nga po yan na magkaroon sana nga tayo ng mind, ng puso na katulad nga ng pag-iisip at katulad ng puso ng ating Panginoon. Kaya nga tignan mo yung image ko minsan, di ba, yung mga Sacred Heart of Jesus, yung mga apostolado ng panalangin, di ba, nagsusuot sila na ganon. Yung pure heart. At sana dumating yung punto na ganoon talaga ang puso natin. At yan din yung panawagan ng Valentine's Day, di ba? Sana hindi lang yung pagdiriwang na secular. Nung kanyo nung Friday? Friday po. Oo. Kundi talagang yung pusong makatao, pusong makadiyos. So yun yung napakahalaga na dapat isabuhay natin. So tapos, sabi din ng Panginoon dito sa ating pagninilay, narinig ninyo na nung unay inuutos sa mga tao, huwag kayong sisira sa inyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang inyong sinumpaan sa Panginoon.
Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumampa. Kung nangangako kayo, sabihin nyo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. So napakalinaw yung sinasabi ng Panginoon, maging totoo tayo at tapat. So mga ganon. Kasi kung minsan nga, yung may mga tao na hindi nagiging tapat. Huwag kang magsinungaling. So yung maging truthful Maging honesto. sa buhay natin. Huwag kayong maging katulad ng maraming politiko. Hindi ba minsan may mga pangako? Hindi naman natin nila lahat. Kasi meron naman talaga ng mga politiko na sincere din, merong katapatan. Pero kung minsan nga binibiro sila na bakit hindi ginawa nito, itong government official na ito, minsan biroan ikaw, bakit ba kasi inaasam mo pa na gagawin na nga, ipinangako na nga, tapos gagawin pa, minsan mga biroan po na ganon. At dito tayo nire-remind ng Panginoon, tapos yung nga, wag tayong nambobola. Kasi bakit nire-remind tayo ng Panginoon? Kung minsan kasi parang binibigyan mo sila ng hope. Ang dami nating sinasabi na sige, mga ganyan-ganyan. At lalo silang madi-discourage kung hindi naman talaga nagiging totoo yung mga pangako na gano'n. Kaya, ayun nga, kung minsan makikita mo, alam mo, nakakalungkot din kung minsan ito lalo na nga po yung nangyayari nga po sa government natin. Merong mga barangay kung minsan na, alam mo, Father, sabi nga nun, 83 years na po ako dito sa barangay namin, sabi nga nun, 83 years na rin po na ipinangako na sisimentohin. Pero yung ganun katagal. Sabi ko, baka ako pag-abutin po kayo ng 95. So yung mga ganun na sa buhay natin, ay nangyayari. Kaya dito po tayo nire-remind ng ating Panginoon. Kaya nga minsan may mga kasabihan tayo na mga pangako na napapako. Ayun, mga ganoon sa buhay natin. At ito nga, mga kakambal ito ng tinatawag na pagsisinungaling. Kaya yung nga, siguro ngayon naghahanap, lalo na kayo ng mga kabataan, naghahanap kayo ng mga tao na talagang totoo at tapat. Maganon. Kaya tayo nga, naghahanap tayo talaga ngayon ng maraming bayani sa sa bayan. At ilimbawa, di ba, every Monday ay napapakinggan natin yung lupang hinirang ba yun? Kantahin mo nga dyan yung lupang hinirang, yung dulo. Hindi, yung dulo lang. Di ba, paano ba yung dulo nun? Ang mamatay ng dahil. Nakasan nyo, di ba? Pag kinakanta mo yun, talagang nararamdaman mo. Limbawa, feel mo talaga yun Ang mamatay ng dahil sa'yo. Pero minsan naniniwala pa kaya sila kaya doon, mga ganun. Di ba? Pero tingnan mo yung lyrics nun, talagang conviction. Talagang pag-aalay. Pero kung titingnan natin po, Padre, ay, salamat. Nagsalita rin si Brother Janjan. Okay, Brother. Sa kabuuan po, Padre, kung titignan natin, talagang pinaka-pundasyon na hinahamon tayo ng Panginoon na isabuhay natin si Kristo. Di ba? Palagi nating kinakanta yun. Diyos ay pag-ibig. Di ba? Kung ang pag-ibig na ito, yung isa sa buhay natin, yung tinatawag na love, kung mahal natin si Kristo, mahal natin ang ating pananampalataya, mahal natin ang ating kapwa, hindi tayo gagawa ng makakasama, hindi tayo gagawa ng masama na nakakasama sa ating kapwa. Pero yung iba, kaya pala nakakagawa ng mga iskandalo, mga away, mga lamangan, mga anomalya dahil sa kulang yung tinatawag na pagmamahal. At yan po ay dadagdagan po ni Padre ang pagpapaliwanag. So yun yung napakahalaga yun. Actually, kung ang mananaig talaga yung pagmamahal, hindi ka maninira sa iyong kapwa-tao, di ba? Kasi kung minsan, hindi yun ang nasa puso talaga natin.
At tayo nga, yung katulad nga, sabi ko kanina, yung naghanap tayo ng mga bayani na magmamahal pa rin sa bayan talaga. And of course, naghanap na rin tayo ng mga bayani para sa ating simbahan. Yung totoong labis na magmamahal sa ating Panginoon sa simbahan, yung ganon. At kapag ito na yung manaig, makikita mo talaga na susulong yung pananampalataya natin, susulong yung talagang kristyanong pamumuhay. Kaya siguro yung request din natin sa mga nakikinig, magsimula sa atin yung pagmamahal na yan sa Diyos, yung tunay na pagmamahal sa ating kapwa. Sumisenyas na naman. At magbabalik po tayo sa studio at medyo magpapatugtog muli. Huwag po kayong alis at magbabalik po ang programang Manalig ka. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y nagdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay namang aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka at buhay na buhay pa rin po ang inyong kabsat, si Father Bong Romano po. Ug ang inyong igsuon, ang Laiko Ministrong Bisaya, Brother Janjan Romero po. At ang youth ng Mary Help, si Ate Lenny po. At ito po muli si Ate Mary Jane Pascua. Nasa panghuling yugto na po tayo at gaganapin po dito yung tinatawag na paglalagom. Actually po, yung ating panuntunan sa linggong ito ay yung hamon sa atin ng Panginoon na gawin natin yung tinatawag na mas malalim na pagsasabuhay po ng ating pananampalataya na talagang nakabase sa totoong pagmamahal. Alam niyo po, siguro yung napakagandang paliwanag dito, katulad nga po ng 10 utos ng Diyos. Actually, kapag i-divide mo po ito, yung unang parte, yung una hanggang ikatlo ay yung pagmamahal sa Diyos. Tapos yun namang ika-4th commandment hanggang ika-10 ay pagmamahal sa iyong kapwa-tao. Kasi nga naman, kung mahal mo ang iyong kapwa-tao, igagalang mo yung magulang mo, hindi ka papatay, hindi ka makikiapid, hindi ka magnanakaw, hindi mo sila pagnanakawan, hindi ka magsisinungaling, hindi mo pagnanasaan ng iyong kapwa, hindi mo rin pagnanasaan yung kanilang ari-arian. Sa suma total po, hinahamon tayo ng ating Panginoon na sana yung mapairal natin talaga yung tinatawag na basihan ng pagsasabuhay natin ng ating pagiging Kristiyano ay yung magmahal talaga. Yung love na yan. Dahil paalala nga po, hindi ba, yung palagi nating inaawit ay Diyos ay pag-ibig.
At kung ito yung manaig, ito yung maisabuhay natin, ay gaganda po yung mundo. Amen. Amen. So, ito na buhay na itong siguro mga kasama ko po dito dahil daraka po tayo sa mga pagbati. So, baka ikaw, Brother Janjan, ay Maayong buntag sa tanan. Maayong Good buntag. morning. Good morning po sa tanan. Sa lahat. Good morning po sa lahat. Binabati ko po ang mga nakikinig ngayong umagang ito. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Lalo na po yung aking nag-iisang asawa sa Bicol po at lahat po ng mga kasamahan ko sa Laico Ministro sa parokya ng San Sebastian Martir ng Muñoz. Isang magandang umaga po. Mga nagsiserve po ngayon at mga pupunta po sa mga barangay. Ang isang sitio din po ng San Felipe, yung Bagbagiing. Mamaya po, mga 10:00, andyan po kami. Kasama po si Father Bong, Binyagang Barangay. Yung magaganap po mamaya. Ano po ba yung mga handa ninyo dyan? Mga taga-Bagbagiing. So, mga barangay po sa sakop ng Muñoz. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Madyan. Kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng nakikinig ngayong umaga at sa patuloy na nakikinig sa Manalika at sa UCAS study po. At binabati ko po ng magandang umaga si mamigay po ng Mary Help ang lahat po ng parokya ng Mary Help, ang parokya po ng Mary Help, si Father Danny na patuloy po at walang sawang nagtuturo sa amin ng mga kanta, si Father Ernie, si Rev Richard po, magandang umaga Rev, at si Rev Mitch po ng nasa parokya po ng Kuya po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Binabati ko rin po si Father Danny na nag-celebrate ng birthday last February 13 and happy Valentine's. Parang nandun tayo na, ano? Happy birthday, Father. Birthday belated. At mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So, ako naman po ay binabati ko po si Aling Esther, yung nagre-request nga po, sabi niya, Father, sana yung mga tugtog ninyo ay yung nakakasunod pa rin kami. Sana yung ganun kasi daw, halimbawa yung, para tuloy-tuloy daw yung pakikinig nila, hindi lang nakikinig, pati yung mga tugtog. Oo. At sabi niya, siguro, Father, mas marami namang nakikinig na mga senior citizen, sabi niya, kaya yung mga kanta daw na mga pangnanay na religious. So, request po niyan. So, kayo po, granted po yung request po ninyo. And of course, binabati po yung mga hinaus to house namin nung nakaraang Friday, nung Valentine's Day nga po, nandyan kami sa Gabaldon, na nakikinig kayo at ganoon din nung bandang hapon ay nandun po kami sa Bagbagiing. At tutuloy nga po kami dyan mamaya sa Sitio Bagbagiing para ganapin ang Binyagang Bayan. So, yung mas baptism po. And after nga po na mangyari na yun, ay bubuksan po yung sitio na yan. Magkakaroon din po sila ng regular na pagsamba. So, mga taga-Bagbaging, naibag nga bigat yu, amin apo dita. So, yun po. So, maraming salamat po. Atin po ngayong tatapusin ang programa na ito sa pamamagitan ng panalangin ni Brother Janjan. Sige po, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal at dakilang Diyos, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa iyong kadakilaan. Nagpapasalamat po kami sa oportunidad na ito na kami po ay makapaglingkod sa inyo, makapaglingkod sa aming kapwa. May pagpatuloy po namin ang pagpapahayag ng mabuting balita sa aming kapwa. Maraming salamat po, Panginoon. At iniluluhog din po namin na sana po kami ay gabayan niyo po palagi, pagkalooban po ninyo ng inyong banal na Espiritu Santo na siyang gagabay sa amin sa lahat ng pagkakataon upang masunod po namin ang iyong kalooban. Ama, pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig ngayon. Nawa po ay dumaloy sa kanila ang iyong biyaya at pagpapala, ang iyong banal na Espiritu Santo. Nawa po ay maging maturuan niyo po kami na maging mapagmahal. Kayo po ang Diyos, kayo po ang pag-ibig. Nawa po ay maisabuhay po namin
ang tinatawag na tunay, tapat at totoo na pagmamahal. Iniluluhog namin ito sa ngalan ng iyong anak at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. So, magpaalam na kayo. Muli po, maraming salamat po at magandang umaga. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong pong kabsat, si Father Bong Romano po, ang paring Ilocano, Diyos ti Agnina, kada kayo am amin, Apo. Inoong lahat ng takot sa iyong damdamin. Ang pangalan niya lagi ang tawagin at siya'y nakikinig sa bawat hinaing. Magmasid at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan? Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Ang ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya ang ating hayaang maglandas, pag-asa ay muling mabibigkas. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya ay buhay. Manalig ka. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. Kay Jesus.